mga taga-first service, akala nila, lumipat ako sa kanila sa first service. Sa kanila mensahe na first service. Pastor ko yung first service. Tinitira, kaya nakita ko na first service, yung marutulong na set, na first service. Pagkalat ko, nag-enjoy kami. At least kasi kami hindi mag-attend kasi first service to naman tango na. Kasi nung sinumulan ko ang first service, marami umaattend, mga sa senta. Nung sinumulan ko ang first service, sa kanila mapinarot ang tumang, tatabi ko, sa kanila magtalag ang kafe, sa kanila ipapakain show, sa kanila pagkakitaran, sa kanila mensahe. Lagi po ba ito yung teaching ko, nagtatakot ko lang lang, pit, talag mo ang hirapin mo ba ito, kunari po ako. Arunin mo ba din? Somewhere after mga 20 years, naglupigan na nabalingan na 60, bali na balik to 20. Tanong ako niya rin kami na iyak na service, balik na pero yung naglupi yung administration. Mga po magkita man, nakikimayo ito. Magkumbagami ang food, Diyos mi nga matutuloy, kami po yung tunay na nagmapasalamat at kasama po namin kayo. Ang nais po namin, hinahangal ng puso namin sa ganitong pagkakataon, ang naitatampo ay ng aming Diyos na banal. Siya ang nadadakila sa aming kalagitnaan. Kaya inihiling po na yung Panginoon na hayaan po ninyo na mahawakan po namin ang inyong banal na trono at ihanda po ninyo ang puso namin upang na kami po ay karapat-dapat na magbigay ng papuri sa inyong trono at makapagbibigay ng kalwalhatian sa inyong pagkat. Oman na kami, hindi naman pinaliwat kami, lilisin mo i-photo tayo i-dasal ni ang ng Jesus. Ibig ay nala na Salmo 66, Unawi Palatatan. Sika mo ngamin nga patuloy, magayayak mo, ipadayarayaw na Diyos ay tibulin mo. Ikansyon mo, indayaw na ngayon na, ikabong mo, ipadayarayaw nga pangitagwasa, ibuhok mo. Diyos tumama na wala nila. Announcement po sa ngayon na Friday, December 12 na po Messi Mutuyut Christmas Fellowship. Invited po nga ni youth. And sa ngayon na 19 to 20 ay ka po i-Wobisa Conference and at youth convention ka pa po ay sa December 28 to 31. Days na naman ay Christmas na. Medyo malunding ka medyo malunding. Makasta naman mo pagtagwihan naman takot ng baba. Many years ago, siguro na
30 years ago. At kung daw ko pag-check mo, ay binigyan ako ng espesyal na pribilehyo na bibigyan ang CPCC ng Samaritan Purse. Siguro ang niya ikaw ang talaga mo ay ang niya Samaritan Purse. Yan yung mga gift box. Yan kita na shoebox. Pagkatapos doon sa loob ng shoebox ay may mga gifts para sa mga bata at napakaraming laman. Pero bago ako pumunta ng Manila para kunin yung gifts na ibibigay, kasi ang gifts na ibibigay ay isang truck ibibigay sa akin. Ngayon, dahil ang CBCC ay kapos sa pera, sabi ko, ganito ang gagawin natin. Kada hindi ka mo, magyawag ka mo naman to 10 pesos. Idagdag natin dito sa pag-gasolina ko, pamasahe para forward. Kahit tayo, dito ka forward. Makakolekta, ayaw magbigay ng mga miyembro. Walang tiwala sa akin. Siyempre, 10 pesos lang, 10 pesos. Yawa na. Kasi ikwarto ko pa 800 lang. Ikwarto. Ang bumato lang kita, 10 pesos mo. Ganun pa inangyawa, to pigato tulay, pigato miyembro, 10 pesos. Pagkatapos, nagaling nga na natuamon na, pumunta ako sa Manila, sa office, pumirma ako ng mga papeles, pagkatapos, ikinalga na yung napakaraming shoeboxes. Pagkatapos, inuwi ko na at diniretso sa bahay, hindi dito sa church. Grabe ang dami. Napanoy ang igrahin, pero nagrahin kapag karoon ito budiyagani. Kasi napakarami. Ngayon, inisip ko, ibibigay sa lahat ng mga bata sa Katabiyungan, Kasibaran, Lugilo, pati sa mga kapitbahay namin, Sentro, Alaw, kaya tayo sobra ikaroon na. Ay mga taga-CPCC, ay nalaman na dumating na yung mga boxes. Ang dami. Ay ngayon, sinimulan ko na ang pagbibigay. Hindi dako nangyari na i-update ka na, babalay ka na. Binuksan na mga bata, ilaman na, grabe ka ron, pati may pera. Kwarto na, ano gift items, pagkatapos sabi ng mga pagkatapos sa misis, punta ako kay Pastor, bigay ako ng 10 pesos. Hindi ang takbalay. Pastor, enjoy na adjust me. Awa, kakoy na hawa. Kakoy na adjust na. Kapag-adjust nyo, anak ka nakamit na. Kakoy na adjust na, kakoy na. Ang pingirta, kasibaran, tagyami, tapakoma, tatwa. Magayaya ang pagparaparehang na ikaw ng Diyos na. Maliban doon, yung laman doon, may address ang nagbigay. Pwede sulatan ng mga recipient. Pagkatapos magkaroon sila ng relationship, patuloy na magbigay sila ng mga gifts. Tao na kanabok po. Actually, karo na, tanda mo ko katapos. Anak ko na si Chef, si Michelle, si Mish. Fuka na. Siyempre, sa kami nangyawa matanong ko tayo Nawalin na din ang marat ako
Sabi, manonood ng mga anak ko nila. Kaya Amerikana na, isa na sila sa ngayon sa mga nagbibigay ng mga boxes para donate ka nila. Nagka-donate ka mo kasi kitakaro kinoko ulit na boxes. Ito ulit So ito ulit na. Ngayon, yung mga taga-CDCC, marami sa CDCC na misyon. Kasi sa halagang 10 piso ayaw magbigay. O ngayon, ang gusto kong ibahagi ngayon ay ito. Jesus is the Christmas gift everyone ought not to miss. Si Jesus, i-Christmas gift, kung dapat sitang namin ay katang mamis. Doon na miss na CBCC, i-gift boxes. Ito dapat wag po natin dapat mamis. Ito, one of the victim, ilang tablo ay hindi na umobin na yan. John 3:16, ang nangyari verse. John 3:16. Yaw kayo ako ngayon po. Kulga itukan na Diyos imundo yatong po sinog na itataday nga ana-ana tapeno ngamit imanguluksa ay ari namatay no ari matolay ira adde tangangangay taari ka sinog ng Diyos i-ana na tolay tambundo tapeno sentensya na yung yan tapeno mapagya gafusan yung iuho na yafo matimal ko itam. Dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa oras na ito. Ito po'y isang malaking pagkakataon para sa bawat isa sa amin upang lumago sa aming buhay espiritual. Turuan po ninyo kami ng mga prinsipyo mula sa langit at kami po ay lalo at mamunga ng marami. Hayaan po ninyo na maintindihan po namin itong prinsipyo na inyong ibibigay sa amin, tinadalanan ng Panginoon, na gamitin po ninyo itong inyong kapag lingkod na daluyan ng inyong pagpapala para sa amin. Yung idasal mi na ngalan ni Jesus. Amen. So yung kaya po ibigay kasi aben Christmas gift. Christmas gift. Christmas is gifts giving season. In Christmas ay gifts giving season. Kaya yan lahat kira mabili. Yun ilam ta palengke. Lahat po ta sa kaulaman ay mabili kasi itatawag ay gumata gifts giving season in Christmas. Kahapon, nasa ilagan kami nabigay po ng gifts sa mga senior citizen. At tuwang-tuwa ang mga senior citizen doon at least kahit papano ang CPCC ay nakapagbigay po ng gifts sa kanila kasi gifts giving season ngayon. Many of the gifts giving season tas somewhere ay kung minsan ay nakafocus na po tayo sa material na bagay. Hindi na ang focus natin ay nakatuon doon kay Jesus. Christians must have a deep commitment to prioritizing one's relationship with Jesus above all worldly possessions, pursuits, or experiences. Dapat tayo, Kristiyano tayo, ay dapat meron tayong malalim na commitment. Pinaprioritize po natin ang relasyon natin
sa ating Panginoon more than sa worldly things, possessions, yung mga hinabol-habol na mga hindi Kristiyano at mga masasayang experiences o magagandang experiences. In Biblia, the Bible emphasizes the eternal value of faith and salvation over temporary material gains or earthly comforts. In Biblia, ang katuruan po ng salita ng Panginoon, binibigyan diin ang eternal value of faith and salvation. Mas importante ipamulo, mas importante ingangangay kugano anita temporary to material or earthly comfort. So ngayon, yung ikaya ko imensahe, Jesus is the Christmas gift everyone ought not to miss. We'd rather miss everything for Jesus than to miss Jesus for everything. Mas makasta, mabistang namin igano para kani Jesus, anit to mabistang sa Jesus para katang namin na gano. Kasi yaya Christmas gift. Jesus na Christmas. Tatlong bagay po ang nais kong ibahagi patungkol dito. Although Jesus is the first gift on Christmas. Yaya all to gift Christmas. Pangalawa, Jesus is the greatest Christmas gift. Yan ang imbe kadua. And ang imbe katalo, Jesus is the most needed gift. Yaya pinakabawat to regalo. So, papilidan tagavo yatong i-olo. Jesus is the first and true Christmas gift. All lolo to gift to Christmas gift utod na dako. It is not gold, frankincense, and myrrh brought by the body. Christmas, manunumutan, kaya na ni Jesus, nangyamay to gold, insenso, and myrrh, yan wise men, taka ni Jesus. Kaya, alito ila, all lolo nangyawa to give ta Christmas. They were not the first to give, but rather to receive the gift of Jesus. Ila nangalawa, regalo, all nangalawa, regalo na Yahweh. Ikaya na Yahweh Jesus, His birth is the central event the holiday celebrates. So, ikaya na Yahweh Jesus, yatong isentro na paselebra na holiday, a sacred gift of love, hope, and salvation from God to humanity. Takakulungan na, giving, lahat po ng gifts natin, hindi yan inudyukan ng mga ibang lahi. Halimbawa, na-engganyo lang tayo, ginaya natin yung pagbibigay po natin ng mga gifts dahil nakikita po natin sa news na ang mga Amerikano, mga ibang lahi sa Christmas nagbibigay ng gifts. Hindi po tayo nagbibigay ng gifts dahil
ginaya lang natin sa ibang kultura. Alatang magyawa to give dahil ito galing mismo sa puso natin. Hindi po. Ang pagbibigay po natin ng gift sa Christmas ay inudyukan po ng generosity ng ating Panginoon. Dahil ang Diyos ang unang nagbigay, lahat po ng gifts, it flows from the cross of Calvary. Naming iyawa at to give ay na metaphor tapaghinto ng Diyos. Awang to kwenta na gifts giving no katam kanna mabegafo kani Jesus. Kasi He is the reason for the season. Yaya dahilan kung bakit may Christmas. So you cannot remove Jesus from the equation. Sa Christmas, hindi po natin pwedeng tanggalin ang ating Panginoon. Katulad ngayon, Amerika. Amerika, tulad ng check ko ni Obama, Biden, inalsa kay Christmas. Palitan na lang natin ang Christmas ng happy holiday kasi napakaraming Muslim, hindi naman sila Christian, Muslim sila. Pagkatapos may mga Hindu, kalap na religion na nagsiselebrate, samantala hindi naman sila Christian. Ngayon, gagawin natin para lahat makapag-celebrate, happy holidays na lang ang gagawin natin. Eh bakit? Sino bang nagsimula sa Merry Christmas? Tayo mga Kristiyano na nagsimula, di ba? Tayo nag-start. Ang sineselebrate natin, kapanganakan ng ating Panginoon. Eh bakit natin tatanggalin si Jesus? Kung ayaw nila makipag-celebrate, dahil celebration naman natin ito, celebration ng mga Christians, celebration ng kapanganakan ng ating Panginoon, eh kung ayaw nila na makipag-celebrate, na iinsulto sila, eh di mo sila makipag-celebrate. Kasi kung tatanggalin po natin ang Jesus ng Christmas, walang saysay ang celebration, magiging walang kabuluhan ang celebration. Yan kung ay trabaho na pakapanguhan na santo na unti-unti tinatanggal si Jesus at pinapalitan ng Santa Claus. Santa Claus has become the hero of the season. Nagbaling na imbes po si Jesus i-hero, si Santa Claus na i-hero. Eh napakaraming Kristiyano po ang nagse-celebrate ng Christmas at hindi sila makapag-celebrate ng Christmas sa bahay na hindi po kasali si Santa Claus. Never teach your children this myth from the devil. Huwag po natin ituro sa mga anak natin itong myth na galing sa demonyo. Hindi ito galing sa Bible. Santa Claus, Santa Claus ang tabalay mo. Tignan mo, Santa na nga ay lalaki. Lalaki na mo ay Santa. Kasi, today in America, they pay $150,000 for those who are chosen
to play the role of Santa Claus kada Christmas. Mag-apply ka kapag ka natanggap ka at sa tingin nila bukha kang Santa Claus. Ang sweldo mo sa isang buwan ay $150,000 ganito peso. Kung one American na Santa Claus. Kasi ang dami mga bata na nagpapapicture. Ang turo kasi na ginaya natin sa kanila, magipahit to medyas at balay. Ganun ang ginagawa, tinuturo nyo sa bahay, sa mga anak natin. Magipahit mo to medyas, dahil doon sa si Santa Claus is coming to town. Ay doon sa Santa Claus, pagkatapos ay medyas ida na dulce, ida na pati si Pastor Pita, ay gabi na Canada, ay medyas na apigita, water, dyan na agdan. Pagkatapos yung dalawang anak niya, hinihintay na dadaan sa Santa Claus para malagyan. Hindi niya alam si gabi na ako magtutulog. Dano pa, katama pa, program yung kailan mo na pa, yung Pastor Pita. Ephesian pagkatapos ma-confession, lalagyan ko yung pages po. At least ako na ito nagkafuta, kasi, abig na. Abo na ito, kasi abig na. Pati sa abig na, abo ito, pulok ito, may pagkakaligas, doon tal sa Santa Claus. So ngayon, hindi na si Jesus hinihintay ng mga tao, mga bata sa Christmas. Ang hinihintay na ngayon, si Santa Claus. Ayan, manungat ko si Shane, yung pastor na rin na Amerika, tawag ni Shane. Nag-aakta-active na. Naniniwala ako sa Santa Claus. Kasi tinuro ako sa akin mga magulang ko, pastor naman, tatay ko, tapos nanay niya kids teacher. Sabi ng mga magulang, paglagay na kayo ng ikaw na medyas. Ikaw ang makapaniwala na yung dada ng medyas, mas maaawa si Santa Claus. Yun ang lalagyan ni Santa Claus. Huwag kang maglagay ng yung bagong medyas, yung dada. Kasi better was out. Santa Claus is coming to town. He knows when you're sleeping. Kita ni Jesus. He knows when you're awake. He knows whether you've been bad or good. So be good for goodness sake, not for Christ's sake. Goodness sake. Or to accountability na. So, ngayon, pinamanulat ko. Tulitan gabi na. Binigyan ka tatap, hindi ko lang, pabiling tama ng pisa. Nasigat at account keeps. Tama ang keeps to. Kabayin na, taumbangan na. Nasigat na ng Vegas na. Inadjak. Tapos, nasigat na manulat ko sa akin. No, animayan ng Vegas na. Parang nakita ko ito sa garahe. Si Kapula, pumagyawa. Kasi ito nagrahe sabi niya, wala na, hindi na ako naniwala. At tingnan mo na. Ayan. Kaya itong tuto na parati ang espiritu. Tapi no, pwedeng sinono at nafusto to hero ng Christmas. Kasi Jesus, first gift na Christmas, this season is about the generosity of God, not Santa. This season. Yan, Diyos, i-all-lolo ng yawa. Si Jesus, i-all-lolo ng yawa ta humanity. Yan, kita Jesus is the reason for the season. So, Jesus is the first and true Christmas gift. Dapat ka bumamis kayo. Hayaan mo mamis mo si Santa Claus. Hayaan mo may katrugan na tatali Santa Claus. Basta importante, huwag po natin mamis ang ating Panginoong Jesus. Amen? Nalaman mo ba yan? I-give mo nga na eternal life through Christ. Christian ka mo nga na. Amen. Okay, so may kaduma,
Jesus is the greatest gift of Christmas. Yaya first gift. Somewhere, yaya greatest gift of Christmas. The only begotten Son has no equal. Yung tatana ng Diyos ay awang to kapantay na, awang to katumbas na, awang to kagitana. Yan to ikikafanan to greatest gift yaya. The only begotten Son. Bakit kaya sinulat ito ni Saint John, yung the only begotten Son? Yung nagtatanida na ni John to emphasis. Isa sa mga reasons para alam po natin lagi sa nga dinicide na Diyos to ita na regalo itolay ta Christmas, hindi niya pinili ita tama ita kasi disisira to kotse, hindi ita na to ayam ari pinili na ita tama ito makasatubalay ari sa nga dinicide na Diyos to itanit ng Christmas gift, pinili na itagay ito espesyal. Sobra, hindi na natapos na. Awan ko talakwang, no hari, iyang festos. Impes na heaven. Kung ako ang Diyos, pumili na lang ako ng angel, o ikaw na lang. Hindi yung yung buktor niya anak, di ba? Lusi ko yung Diyos. Bakit ko yung isasakripisyo ang aking anak pang sa mga makasalanan? Di ba mapili nga na ako angel, o suko na lang may sapagkat bahata ng Panginoon ay grabe ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Ganon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay iba yung pagmamahal. Kaya sabi niya, ibibigay ko sa inyo ang gift na walang kapantay. Value. Kung sinukin mo tayo ito, tole, mahal na mahal kita. Kaya ito bibigay kong hikaw sa iyo pagkatapos fancy. Kasi kuminsan naghahayag sa ating pagmamahal sa isang tao ay doon sa value ng ibinibigay natin sa kanila. Ay kiin na Diyos, idedugan ta ka mo. Kaya yan best iyawa ko nila mo. Yan kung tukigit na Jesus is the greatest gift of Christmas. He is far greater than all the world combined. Maski patdarap pilang mo intero mundo, namin ikukwa, pakaway na, kaya kapwa, patdarap pilang mo namin. Awan to kwenta na lumikong ka ang Jesus. Yet that He is the greatest gift of Christmas. He is God in human flesh, born in a manger. Si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao at na pinanganak sa lubluban, sapsaban. Niyanak sa sapsaban. Kung niyanak sa sapsaban, nag-iwasa ito ng pin. Awan to ko nga interest na tolay ta. Kasi gusto natin yung gift natin kakaiba. Di ba, ang gift na pinapahalagahan natin depende suko na, cover na.
Gusto nga natin kapag meron tayong gift, yan galing na palasyo. Diba? Mahalaga kung gano'n. Yung gift natin galing sa palasyo. Pero kung ang gift natin galing sa sabsaban, taaring na pagbanyo, kasama pa yung mga hayop. Ano tama yung kaklase ng gift na yun? Baga at tama pa. Magkakadto. Hindi po natin nakikita kahalagahan ni Jesus. Siyempre dumating siya, hindi pinanganak sa hotel, hindi pinanganak doon sa lowly manger. Ngayon, ang nakakakita lang sa halaga ng ating Panginoon sa Christmas, only the eyes of faith can see His work. Masingang mo lamang to importante si Jesus tang mata na pangrup. Ngayon tang basta mata na tonay, eyes of faith, kamuyasingan. Kasi nakailang at tam tonay, kaya tam irigalo to state side. Di ba? Ta Central District ma-exchange gift kami. Pa yung minalivita sa Central District, maki-exchange gift. Yung invitation lang ng presyo ng gifts na i-exchange, dapat hanggang 500 lang. Ngayon, sabi ng in-charge, ibigay na ninyo yung wish list ninyo para alam natin kung ano gusto nyo. Nangyawa ka na itong wish list na. Kaya nangyawa, Uniqlo, 3,000 natin. O basta sa akin, huwag galing sa Soho o Nutapuno. Kaya magka-Futenski. O basta kami kaya ko na mapiyata si Sister Betty ka-exchange gift po. I-wish list na 1.5 liter rice cooker. Saka t-shirt na lang, t-shirt. Kasi kaya ito yung special gift kaya ito. Manono ko si Pastor Pick, wag ito Canada Pastor Pick. In charge, chairman ng buong ministry, international distributor. Nirigaluhan si Doc M na asawa niya. Tulit ang kaya ko ito. Nindala, sino? Ang saya ni Doc M sa birthday. Kasi may regalo si Pastor Pick. Hasta na sino ko, kadang ina naka-espejo. Sana nga, sabi nga, ganito. Pagkatapos, nalawag nila, lumabas. Isinuot niya yun. Excited doon sa labig niya. Binay na ka, department store. Tapos may nasalubong sa matanda. Parehas ito doon. Parehas ito doon. Kawalin na ulit na talaga. Kamana yung tablet, kumatanda naman. Parehas ito ito doon. Hindi na naging special. Hindi na niya sinusuot. Pero sino na. Kasi gusto natin yung damit na ibigay sa atin galing sa US. Parang amoy US. Amoy yung ibang gafot ang box ko pa. Ang mo, dumaan ka makain US. Yan kaya ka. Kaya si Jesus, kahit pinalot na lang kay Jesus, lampin, pagkatapos doon lang siya sa sabsaban. Hindi siya galing sa US, hindi po siya galing sa Japan, siya galing sa langit. Amen. Parapakan po nga po natin ating He came from heaven to earth to show us the way to heaven. Special is Jesus. So, if you have Jesus, kung meron po tayong Jesus, we have
So, si Jesus, the first gift ng Christmas, imekatwa, yaya greatest gift, ang imekatan no, Jesus is the most needed Christmas gift. Yaya, pinakakailangan to Christmas gift. So, we have two kinds of needs. Felt and real needs. Dua klase na pag-awag ng tulay. Kay magiging felt needs, ana kay magiging real needs. Felt needs, yung pangangailangan ko ng nono, ng mawag ng ano yung mawag ko, yan yung felt need. Yung felt need, we will not die if our felt need is not addressed. No, ipangangailangan tang katanono, tang lamang feeling tang lamang, kailangan tam. Tapos, hindi natutugunan yung pangangailangan mo na yan. Hindi mo ikakamatay. Kamu matay. No, kaladuntan. But we will never be fulfilled or we will die if our real spiritual need is not satisfied. No, iayan na matugunan ay yung tunay na pangangailangan natin na spiritual na pangangailangan ay ikamamatay po natin, ikapapahamak po natin yan. So, inang na tumapyan, ta Christmas, ano ba i-felt need mo? Ano spiritual need mo? I-felt need ka sa katawag, cellphone, babutusin mo, ayan ito ka rin, siguro ma-outing, yung mga felt need na, mas kinawa ka mo matay. Di ba? O, yung ibang pipit-picnic, magpaparkada, reunion, kahit wala yun, kamumatay. Ngayon no, spiritual need, man has a spiritual need, Jesus alone can provide. Spiritual na pangangailangan natin na hindi po matutugunan ng mundo. Maski ipay mo aming yung mundo, pangangailangan mong spiritual ay alam mo masatisfy. Ano ka na yung kikibigan mo, kung ita pinagdainin ito na yafo, i-vacuum, kaya ibanta na patuloy tam. Yung ibanta na patuloy tam, yung vacuum na patuloy tam, kapag hindi po natin pinupuno yan, hindi tayo fulfilled sa life. Ngayon, kung minsan ginagawa natin, pahinatang tumatang, parang kulang pa. Idatang to material things, kita na kulang pa nga. Idatang to tolay, parang gapagpataan na. Idamo to gold, gapagpataan na. Idamo to kapangyarihan, gapagpataan na. Ito nung imundo, gapagpataan na. At taayam mo, ito nung si Jesus, tagbata na patuloy, ayam mo kung mga mapagustuhan. So we have a spiritual need. Jesus alone can provide. He is the ultimate gift who can pay our spiritual debt to reconcile us to God. Yan lamang yung i-gift na Christmas to most needed gift. No, awang yaya, kung wala siya, hindi po natin mababayaran ang utang natin sa ating Panginoon. Tanging sa pamamagitan ng kanyang dugo,
Betoli irelasyon tayo. Kaya yung utangan na ito most needed to give them. 1 Peter 3:18. For Christ died once and for all, He the righteous for us unrighteous, to bring us back to God. Inay Apostol Pedro, si Jesus ay natay, yaya nga matulong para tanitang to ari matulong, tapelo ito ni itang Diyos. Taawang tutolay, tuawaya na magpagat at na tayo, nagkasala tayo, ay nagkaroon po death tayafo, awang awayak magpagat. Maski ang isip mo, maski yawa ang igagam, kasi yung dugo mo na yan, dugo ng makasalanan, kasi dugo mo. Ang gustong tanggapin lamang ng Panginoon, dugo ng walang kasalanan. Dugo ni Jesus, tawad tuliwan ni Jesus. Yan tatay lamang, tawaya na pagpaga, yan yung utang, puro gamawat ang Christmas gift. Iyan for Jesus. He heals our broken life and gives us hope and a future. Yaw lamang irigalo. Si Jesus lamang irigalo o gift to awayana pinarukan inadaradaraw to buhay ka. Lumano, itatay to prinsipyo to itibuli ka mo. Maski no, kung lusili ka daral na pagpalay mo. No matter how yun in life mo, go in life mo. Dito dun to prinsipyo, there is no broken life on earth that cannot be healed in heaven. Awang ito na daral to katulay na ito nagdavong to kanlakayan ng Diyos na nakakatawa. And it is through Christ alone. No sirang-sira din buhay mo, etanono mo, nawala ka ng pag-asa, nawalan ka ng pag-asa, at di mo alam kung saan ka tutungo, kamuamon sa pagkarela mo, masurrender ka na lang, yaw i-truth mo. Awaya na mahil na patuloy, no alaw ka mo, yaw i-give the most needed gift. Si Jesus. No alaw ka mo na patuloy. Namin nalaman sa Jesus, basta matunay na mo, ito ipag-asa. Basta matunay na. Siguro ay kapagkalan mo, may pinagdadaanan po tayo. Siguro may mga pasanin sa buhay. Marika to patalibagatang. Huwag po tayo mawalan ng pag-asa. Awang to gandog to ariyan na bakwa. Especially sa mga Christmas. Kung ikaw ay nalulungkot, may mga suliranan, kapighatian, siguro ay ipasan-pasan natin to Lord. Ani lamang yan. Mawag mo si Jesus. Every problem you have in life, there is only one answer. Si Jesus. Lahat po ang problema natin sa buhay. Iisa ang kasagutan. Ang ating Jesus is the answer. Wala akong answer. Ito yung invitation ko. Siguro ka-answer ko na taro. And ito kong answer. Kung ito pinakamawag mo sa mga. Dalhin po natin sa ating. Gamit ang Jesus.
kinakailangan ng online spiritual ay ikakalitam. Kasi ikakalitam si Jesus, tanggitam ang gospel. So, kailangan dahil ikakalitam, ikakalitam ay kailangan. Sa mo yung Christmas season, your best gift to your loved ones is Jesus. Pinaka-best na life si Jesus. Amen. Kanta-kanta, mabupo natin kalimutan. Basta may Jesus ka, ay you have everything. Amen. Marayo iyafo, mamiss mo man namin igano sa mga Christmas, basta ka mo mamiss Jesus. Okay. Amen. So we rather miss everything for Jesus than to miss Jesus for. Lord, i-bless mo, i-inigin namin ito ng mensahe. I-dasal ito, panuan na kanita, pagayayan. At ito binafuta, offer ng mundo. Hindi po dahil sa mga alok ng mundo. Bagkus, bigyan po ninyo kami ng kagalakan. Hayaan po ninyo, Panginoon, na maranasan namin ang tunay na kakanapan ng buhay. Megafukan ng Jesus. Ayaw idasal ng Jesus. Amen. Mangyawa ang mga tutulong. Ang iya niya makanakanayon ng serbi. Mabalo ang mata, biyang mata taponin, mabalo ang bendisyon mo yun. Sa mga ay tudwa na kami ang mga maging matulong ang mata, pangyawa ang tatapon. Para na mga mata, alawat ang mo. Sige, kay Shogat itong i-silent tonight, hindi itong celebran, ibasan itong kapamugan. Tinatang yan o ngayafo, may nutang reglamento, napacelebran, namasan itong kapamugan, yawain na at 1 Corinto 23. Tainalawan ko tayo yafo, initutulga pa nila mo. Tagabi na ikagafo na Yahweh Jesus ay nangaayong tatay kapan na balabalo tayo Diyos, ginagdagaduanin pa, na kinigina, yung ipagkin, ayawa ko, megafonin ka mo, kwando yaw ito panagtamban mo, yaga. Inaalaga pa, ikaw pa takabalin na pamugan, ala kinigina, yaw ipaso ng daga, itaga na pagbuga pang nasa ng ban. Kada mo, uminom ko mo tao, kwando ito panagtamban mo, yaga. Ikaya na nakadiyan ito, kada kumakamutaw, mapan, anong minum kamutaw na kopa, ilang buyan, ipatay na yafo, at ipanonin. Isinilamang na kung kumantaw na pan, anong minum taw na kopa, awang tukay panagtanda na paralawa, ay makaliwala na rin ang pagkakwa at pagki, anagdaga na yafo. Bawag ang futin tolay, ay, o sitaktan na ipagkinatuolo, nagay na na, alawatan ipagkiya na inumang itada na yan. Kaya lamang na kuman, anong inumtong yung ayan na balik pawa, ikebalinan ng pagkinayafo, ay panundutan niya pagkinalaga panukumang, ano uminom. Kaya ito po ako nila mo ipakafi, ano makatagi, ano ikawang ay natay na. Diyan mo sutakatang tolo ipagkitam,
Ariyan na itam na panunutan na Diyos, no panunutan itam na Yafo, tulungan na itam tapeno, ari itam na besi po, nagkakadaruli na mundo. So ayaw i-reglamento ito pa-celebra, ma-celebra itam, mawag ito, tagdabat ng ipatay na Yafo. Ipaghinto na, i-sakripisyo na, at kwartam yaw at itapanoli na, mekanwa ito, reglamento, mawag ito ikakwatam, parte na pagkakwa, huwag po tayo maging bahagi kung hindi po natin alam ang kahulugan at kabuluhan. Pagkatapos, huwag din po tayo maging bahagi ng selebrasyon kung merong kasalanan, hinaraport ang to sin photocam. So, yan po na kung tayong lahat lumapas sa Panginoon, ilapit natin, siguro nalimutan ng Yafo at hindi po natin ng kapatawaran. Sige, nadadatay o may Yafo. Ilapit po natin, hindi natin Yafo ni ito yung Pagtaraday celebration. Ay nakunuri, manono ni ipiyang kadakal na regalo ito niyawa mo. Hayaan po ninyo Panginoon na itong kaloob po ninyo sa bawat sa amin na buhay na walang hanggan ay pahalagaan po namin. At sa ganitong pagkakataon, inihiling po na yung Panginoon ng kapatawaran ang mga kasalanan na gawa namin. Inisip po ninyong bawat sa amin. Iyo'y idasal mi na